Tinututulan ng ilang business leaders ang panukalang dagdag sahod na 150 pesos nationwide. Anila maaaring ito raw ang pinakamadaling solusyon dahil sa mahal na rin ng mga bilihin. Pero kaunti lang naman daw ng mga manggagawa ang makikinabang dito. Nasa 16% lang o 8 milyon na bahagi ng formal sector o yung may mga fixed na working hours at sahod. Kawawa naman yung mga farmers, drivers, hindi naman sila kasali doon. Bakit natin sinasabi na makabubuti sa manggagawa? Para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, ang dapat pa ring tutukan ay ang pagpaparami ng mga trabaho sa bansa. Hindi raw bababa sa 1 milyon ang nadadagdag sa workforce kada taon, pero 40% lang ang nagkakatrabaho. Ang mga supermarket at maliliit na negosyo, aminadong hindi nila kakayanin ang aumento sa sahod. Maybe what we could do with the salaries is pwedeng udlut-udlutin in trickles, no? Ang pagbigay, no? Pwede sigurong fix na natin na this year magkano increase, next year magkano, para hindi yung sabay-sabay 150 a day. Masyado malaki yon. Mahirap man, biro mo 150, tapos kunyari 6 sila, ilan po yun? Tapos isasabay mo dun sa mahal ng bilihin, hindi naman kami nag-i-increase ng presyo. Ngayong hindi na nga kakayanin ng mga negosyante ang panukalang dagdag sahod, may balak din ng ilang business leaders na magtaas presyo pa sa susunod na 12 buwan. Halos kalahati ng top chief executives sa bansa, naghahanda raw sa posible pang maging epekto ng inflation, lalo na sa presyo ng grain products at krudo, gayon din ang pangamba na magtaas pa ang Estados Unidos ng interest rate. Punto ng business leaders, malaki na rin ang sinakripisyo ng mga negosyante sa taas ng presyo ng mga bilihin. For businessmen, you plan ahead. Yung supplies, material, you plan ahead. And they're already seeing that if they have to import, the importation cost is higher. Hindi naman pwedeng hinto na kung hindi na kaya ng market. Kari Gator, CNN Philippines.